Bubusisi sa Philippine Contractors Accreditation Board, isa sa mga unang nais busisiin ni House Committee on Public Accounts Chairperson Representative Terry Ridon. Ito ay para matiyak kung talagang na-blacklist na ang mga kontratistang sangkot sa maanumalyang flood control scandal. Mula sa Batasang Pambansa, may report si Earl Tobias live. Earl! Princess, mas mahigpit na kwalifikasyon sa mga kontratista ang pinakababantayan daw ng Kamara kaugnayan ng paggamit ng 2026 national budget. Git ni Ridon, una nilang bubusisiin ang Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB para malaman kung tuluyan na bang na-blacklist ang mga notorious na kontratista na sangkot sa flood control scandal. Walaan niyang lugar ang nadawit ng mga kontraktor para makasama pa rin sa implementasyon ng mga proyekto sa ilalim ng 2026 GAA. Kaya dapat maunaan niya ang pagpapatupad ng mas istriktong qualifications sa mga makakasaling kontratista. Walaan niyang rason para makalusot pa rin ang hiraman ng lisensya sa pagitan ng mga kontraktor na ugat din ng malawakang flood control corruption. Nakita na ho natin yan sa kaso ng mga Diskaya at iba pa hong mga notorious contractors na pinapahiram po nila yung mga lisensya to be subcontracted out to local contractors. Dapat matiyak po natin na ang talagang gumagawa ng mga kontrata at proyekto ay mismong mga nananalo po sa mga bid. Hindi po pinapagamit lang po yung papel. And in the event na makita ho natin na ganun pa rin po yung nangyayari, very important ho na agad magkaroon po ng consequences yung ganito pong mga gawi. Ibig sabihin, outright blacklisting. At ngayong naibigay naman na sa DepEd ang paunguna sa construction ng classrooms at magpapatuloy ng farm-to-market roads sa Department of Agriculture. Tututukan din anya ng komite ni Ridon ang trabaho ng mga ahensyang yan. Pero bukod sa infrastructure projects, buong taon din nilang babantayan ng Public Accounts Committee ang pagsunod ng mga politiko sa probisyong nagbabawal sa kanilang makisali sa pamamahagi ng public funds sa ilalim ng social assistance programs. Kung sino man hong mga politiko yung makikisawsaw dito po sa implementation po ng mga ayuda, whether congressman man yan, senador man yan, mayor man yan, lokal na official man yan. Kasi nga, syempre, very explicit yung pong prohibition na dapat hindi po kasali yung pong mga politiko dito. Pagdating naman sa pagre-release ng unprogrammed appropriations, sinabi ni Ridon na makabubuti rin kung isa sa publiko ng Department of Budget and Management kung anong proyekto ang paggagamitan nito. Tingin ko wala naman pong problema kung mag-undertake ng transparency measures. No? Yung pong DBM. Kasi anyway, for example, lahat naman po ng mga budget documents nila is being uploaded to their website. Actually, hindi lang po siya usapin nung which project it is. No? So, they have to be transparent firstly on whether or not excess revenue exists. Princess, lahat naman ng hakbang na yan ay para sa isang target na walang maulit na makakalusot na ghost projects sa 2026. Samantala, Princess, sa kaugnay naman na usapin, itinanggi naman ni Chairperson Ridon yang lumulutang na paratang na may nakatabing pondo umano para maitulak ulit ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Ridon kung meron mang developments o mangyayari patungkol dyan sa impeachment case laban sa Vice Presidente habang papalapit yung February kung saan mag-expire yung one-year ban rule na idineklara ng Korte Suprema ay tiyak naman daw na bubusisiin sa tamang proseso at hindi sa ganyang anomalya. Balik muna sa inyo.